The sum of the parents' ages is twice the sum of the children's ages. 4 years ago, the sum of the parents' ages was thrice the sum of the children's ages. In 16 years, the sum of the ages of the parents and children will be equal. How many children are there? 4, 7, 5 o 6. So kapag nagsasagot tayo ng mga age problem, dapat alam natin kung saang panahon ba yung binabanggit ng bawat sentence. So kapag sinabi nating panahon, yung bang sentence ay nasa past, nasa present, o nasa future time. So tingnan natin, isa-isahin natin yung mga sentences. So para sa first sentence, sinabi dito that the sum of the parents' ages is twice the sum of the children's ages. So ang verb na ginamit para sa first sentence ay is. Nangangahulugan lamang na yung mga quantity na mababanggit sa first sentence ay ilalagay natin dito sa present time. So ano-ano nga bang mga quantity yon? Una, itong sum of the parents' ages. So ilelet natin, maglelet tayo ng variable para sa sum ng parents' ages. So ilet na lang natin si P. Let P as the sum of parents' ages at present. So kapag sinabi nating sum of parents' ages, ayan yung pinagsamang edad ng tatay plus yung edad ng nanay. Ang katumbas nun ay P. Ang pangalawang quantity naman is yung sum ng children's ages. So ilet na lang natin yung C para mag-stand for children. Sum of children's ages. At present time. Kaya kapag ilalagay natin yan sa table, ilalagay natin yung mga variables natin sa table, let's say that dito sa upper part ay para sa parent, lower part para sa children, ang ilalagay natin is yung sum of the parents' ages at saka yung sum ng children's ages. So sa problem na to, pinag-uusapan natin yung mga sum ng ages. Hindi natin pinag-uusapan yung ages or yung age ng bawat isa. So para sa present time, ang sum ng parents' ages nga ay P at para sa children's ages, ang sum nila ay C. Mag-proceed tayo sa second sentence. 4 years ago. So alam naman natin na kapag 4 years ago, 4 na taon ang nakalipas, nasa past time. The sum of the parents' ages was thrice the sum of the children's ages. Pinag-uusapan pa rin dito yung sum ng edad ng mga magulang at saka yung sum ng edad ng mga bata. So paano natin ipapakita yung sum ng edad ng mga magulang 4 years ago? Ganon din naman yung sum ng edad ng mga bata 4 years ago. So kung at present time, ang sum ng edad ni nanay at ni tatay pag pinagsama ay P, ilang taon kaya ang ibabawas natin sa P? Para maipakita natin yung sum ng edad ni nanay at ni tatay noong 4 years ago. Di ba nga ito yung P, which is the present sum of the ages ng mga magulang natin. Babawas natin yung 4 na taon para kay tatay. Ibabawas din natin yung 4 na taon para kay nanay. So that means, magbabawas tayo ng 4 na taon para sa dalawang tao. 4 na taon sa nanay, 4 na taon sa tatay. So kapag pinagsama nga natin yung edad ng nanay at saka ni tatay noong 4 years ago, ito na yung katumbas nun. P minus 4 times 2. Ganon din sa mga bata. Kung ang pinagsamang edad ng mga bata ngayon ay C, ibabawas natin yung tiga-4 na taon ng mga bata. Ang problema natin, hindi natin alam kung ilan ang bata. At since ayun naman talaga kasi yung hinahanap sa tanong. How many children are there? So maglalet tayo ng bagong variable para ipakita natin kung ilan yung bata. So let n is the number of children. Kaya naman pag isusulat natin yung expression para sa sum ng edad ng mga bata 4 years ago,
Ang susulat natin ay C minus 4 times N. Ibig sabihin yan, yung C, which is yung sum ng mga children's ages natin sa kasalukuyang panahon, ay babawasan natin ng tiga-4 na taon, tapos kung ilan yung batang yon. Pero dahil di nga natin alam kung ilan yung bata, nilet natin yung N as the number of the children. Mag-proceed naman tayo dito sa third sentence natin. Sinabi dito in 16 years. Ang ibig sabihin niyan, future after 16 years. So, yung mga present ages natin, yung mga edad ng nanay, edad ng tatay, at edad ng mga bawat bata ay madadagdagan ng 16 years. So, paano natin i-represent or isusulat yung sum ng edad ng mga parents at ng mga bata in 16 years? So, ganun pa rin, P, ito yung future na sum ng edad ng mga parents natin, dadagdag natin yung mga 16 years na itatanda ng bawat magulang. So dahil dalawa yung magulang, dalawang 16 years yung madadagdag sa sum natin na P. Ganun din sa mga bata. Kung C ang sum nila ngayon, madadagdagan ng 16 years yung bawat bata. Kaya naman ita-times natin yung 16 sa kung ilang bata sila. So kompleto na yung table natin. Meron na tayong past, present, and future. So balikan ulit natin yung mga sentences. Kasi di ba yung mga sentences natin ay mga mathematical statement na pwede nating i-convert into mathematical equations. So para sa first sentence, sentence number 1, the sum of the parents' ages is twice the sum of the children's ages. So para saan ba yung ginawa nating table? Dahil nga yung first sentence natin ay nasa present time, ang gagamitin natin mga variables ay yung nasa present lamang, yung P at saka yung C. So the sum of the parents' ages, nasaan ba yung para sa parent? Etong P, is, katumbas niya na equals, twice the sum of the children's ages. Dalawang beses ng sum ng mga bata. Ayusin natin yung equation, ilipat natin si 2C, kaya magkakaroon tayo ng P minus 2C equals 0. And this will be our equation number 1. Mag-proceed tayo sa sentence number 2. 4 years ago, the sum of the parents' ages was thrice the sum of the children's ages. Sabi nga natin that the second sentence ay nasa past time. Ito yon. Kaya ang mga expression or variable na gagamitin natin ay kukuhanin lang natin dito sa column na to. So, sabi, the sum of the parents' ages. Ano yung sum ng parents' ages? Ito yon. P minus 4 times 2. P minus 4 times 2. Was, ang katumbas ng was sa past ay equal pa rin naman. Was thrice the sum of the children's ages. Tatlong beses ng sum ng mga bata. Ano yung sum ng mga bata? Ito yon. Hindi yung C, kundi yung C minus 4 times N. 3 times the quantity C minus 4N. So ayusin natin. P minus 8 equals 3C, and then 3 times negative 4 ay negative 12. Negative 12N. So ilipat natin lahat ng may variables sa left side. So P, si 3C magiging negative, negative 3C. Si 12N magiging positive. Plus 12N, lilipat natin yung constant sa right side, yung negative 8 ay magiging positive 8. And this will be our equation number 2. So mag-proceed tayo sa third sentence natin. In 16 years or yung future time natin, ito na yung gagamitin nating expressions or variables para sa statement natin. The sum of the ages of the parents and children will be equal. So yung sum ng parents natin na P equals P plus 16 times 2
katumbas na daw niya yung sum ng children's ages, which is C plus 16N. So, ganun ulit. I-simplify natin yung equation natin. Lahat ng variables, lahat ng may variables, ilagay natin sa left side. And then, yung mga constant ay ilagay natin sa right side. So, P, and then etong si C, magiging negative. Etong 16N, lipat natin, magiging negative 16N. Equals, etong 16 times 2, positive siya, pero ililipat natin sa right side, kaya magiging negative 32. Tama, 32. So, this will be our equation number 3. Anong variable yung hinahanapan natin ng value? How many children are there? Ayun yung tanong. At dito sa mga variables natin, nilet natin si n. Ito, nilet natin si n as the number of children. So, ano daw yung value ni n? So, meron tayong equation number 1, equation number 2, equation number 3. 3 equations, variable p, variable c, and variable n. 3 unknowns. So, pwede natin gamitin yung calculator natin to solve for the unknown n using the calculator technique. So, mode 5. Dahil 3 nga yung equations natin, 3 unknowns, dito tayo sa number 2. So, para sa equation number 1, ilelet natin na yung A ay para sa P, yung B para sa C, and then yung C naman is para sa N. So, dito sa equation number 1, ito yon. Ang coefficient ng P natin ay 1. So, 1 equals ang coefficient naman ng C natin ay negative 2. Tapos, ang coefficient ng N natin sa equation number 1 ay wala. And then, dito naman sa letter D na nakikita natin sa calculator, ito naman ay para sa constant. At kung makikita natin sa equation number 1, 0. 0 ang constant natin. So, ilagay natin 0. So, magpo-proceed na siya sa equation number 2. So, ulitin lang natin, yung A ay para sa P, yung B naman ay para sa C or para sa children, yung C naman ay para sa N. And then yung D ay para sa constant. So, para sa equation number 2, ang coefficient ng P natin ay 1. Equals, dito naman tayo sa C, ang coefficient ng C ay negative 3. Para sa N, meron na siyang coefficient na 12. At meron din namang constant na 8. Ito tayo sa equation number 3. Si P ay may coefficient na 1. Si C ay may coefficient na negative 1. At si N ay may coefficient na negative 16. At si D naman, or yung constant natin, ay negative 32. So, important reminder lang din na kapag ginagamit natin yung calculator technique na to, dapat yung constant term natin ay nasa kabilang side ng equation. Kaya nilipat natin yung constant natin kanina. Nilagay natin sa right side. So, kompleto na yung table natin. Press lang natin yung equals. Ang makukuha nating x ay yung sum ng ages ng mga parents natin. P yun, di ba? Sinabi natin na yung x ay P. O yung una, yung A. Yung y naman is para sa children. 64 yung sum ng ages nila ngayon. At yung huli naman, ito yung number of children. So, 6. Therefore, n is 6. Or yung number ng mga bata ay 6. Letter D.